Sa ikatlong palapag ng isang kilalang ospital sa Makati, tahimik na bumukas ang pinto ng isang opisina. Mabagal ang mga hakbang ni Dr. Alan Reyes habang papasok siya roon. Ang silid na yon, may malaking bintanang tanaw ang kalsada. May estanteng puno ng medical books at mga plake ng pagkilala. Ay halos naging pangalawa na niyang tahanan. Dito siya umiiyak, dito siya nagdadalawang isip, dito rin siya nagdiriwang ng maliliit at malalaking tagumpay. Sa loob ng maraming taon ng paglilingkod sa Children's Medical Center sa Makati, dito niya naramdaman na siya ay nasa tamang lugar. Ngayon, siya na ang head ng Neurosurgery Department. Pero hindi siya nagsimula sa ganoon. Dati, isa lang siyang ordinaryong surgeon. Isang batang doktor na puno ng takot at pangarap. Habang inilalapag niya ang kanyang leather bag sa mesa, napangiti si Dr. Alan. Muli niyang naalala ang pinakaunang operasyon na ginawa niya ng mag-isa. Parang kahapon lang. Isang mainit na hapon yon sa Maynila. Maingay ang emergency room, may serenang paparating, may mga nagmamadaling nurse. At siya, isang bagong tapos lang sa internship. Bagong lisensyadong doktor, 8 taon ng pag-aaral, libu-libong pahina ng libro, daang gabi na walang tulog. Pero sa araw na yon, pakiramdam niya, parang wala siyang alam. Sa labas ng operating room, nakatayo siya. Nakasuot ng sterile gown. Nanginginig ang mga kamay. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Doc Alan, ready na po ang OR. Kayo na po ang lead, sabi ng nurse. Mahina ang boses na nagtanong si Alan. Ako na? Oh, Alan, ikaw. Ikaw ang assigned. Kaya mo to, sabi ng senior resident. Pero sa loob-loob niya, may bumubulong. Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung masira ang buhay ng batang yun ng dahil sa akin? Pakiramdam niya, parang mababasura ang 8 taon ng paghihirap kung magkakamali siya sa unang pagkakataon. Pero nang tuluyan siyang pumasok sa operating room, lahat ng takot biglang nawala. Sa harap niya, nakahiga ang isang 8 taong gulang na batang lalaki. Galing sa isang aksidente sa Commonwealth Avenue. Kasama ang mga magulang niya sa kotse. Ang mga magulang, minor injuries lang. Pero ang bata, may malubhang tama sa ulo. May hematoma. Namumuong dugo sa loob ng bungo na kailangang tanggalin agad. Kung hindi, maaari niyang ikamatay. At sa oras na yon, si Alan lang ang may kakayahan na tumulong. Tiningnan niya ang maliit na mukha ng bata. Payat, maputla, may sugat sa noo. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya sa probinsya ng Laguna. Naalala niya kung paano siya pinangarap ng kanyang mga magulang. Biglang may kakaibang lakas na dumaloy sa kanya. Hindi na siya ang takot na intern. Hindi na siyang batang doktor na nagdududa. Isa na siyang surgeon. Okay team, prepare sa action. I-monitor ang vitals every 5 minutes. Matatag ang boses na sabi ni Alan. Yes, Doc, sagot naman ng nurse. Stable ang BP, Doc, sabi ng anesthesiologist. Parang makina ang bawat galaw. Maayos, eksakto at systematic. Ang mga kamay na kanina'y nanginginig, ngayon ay sigurado. Bawat hiwa, kalkulado. Bawat utos, malinaw. Parang nasa textbook lang ang lahat. Walang sablay, walang kalituhan. At matapos ang ilang oras, natanggal ang hematoma. Naging stable ang bata. At nang mailipat ito sa recovery room, doon lang nakahinga ng maluwag si Alan. Ilang araw ang lumipas, isang umaga, habang nagra-rounds siya sa pediatric ward, may narinig siyang tawanan. At doon niya nakita ang batang pasyente. Tumatakbo sa hallway kasama ang ibang bata. May hawak pang lobo. Para bang walang nangyaring operasyon. Napangiti si Alan. Sa sandaling yon, napuno ng init ang kanyang dibdib. Isang buhay ang nailigtas niya. Isang kinabukasan ang nabigyan ng pagkakataon. Pero minsan, napapaisip siya. Paano kung pumalpak ang una niyang operasyon? Paano kung hindi naging maayos ang lahat?
Sa pagdaan ng mga taon, natutunan niyang hindi lahat ng tagumpay ay kontrolado ng doktor. May mga pasyenteng halos wala ng pag-asa pero gumagaling. May mga tila simpleng kaso pero biglang lumalala. Maraming misteryoso sa pagitan ng buhay at kamatayan. Minsan, pakiramdam niya, may mas mataas na kapangyarihan na may sariling plano para sa bawat isa. Mabilis na kumalat ang pangalan ni Alan sa medical community. Magaling na bata yan. May magaan na kamay. Natural na leader. Nakakatuwa? Oo. Pero hindi yon ang nagbibigay sa kanya ng tunay na saya. Ang tunay na saya, ang makita ang mga magulang na umiiyak pero sa tuwa. Doc, salamat po. Hindi ko po alam kung paano kami magpapasalamat. Umiiyak na sabi ng ina ng isang pasyente. Wala po yun, ma'am. Gagawin ko po talagang lahat para sa mga bata. Mahina niyang sagot. Sa tuwing makikita niya ang masasayang mata ng mga bata, ramdam niya na may dahilan kung bakit siya nabuhay. May purpose, may misyon. Pero hindi lahat ay masaya. May mga pagkakataon na kahit ano ang kanyang gawin, hindi pa rin sapat. May mga batang kahit ibigay niya ang buong lakas at talino niya, hindi pa rin naiiligtas. At sa bawat pagkatalo, parang may parte ng puso niyang nababasag. May mga gabi na hindi siya makatulog. Iniisip niya ang mga mukha ng mga batang nawala. Minsan, ramdam niya ang masamang mangyayari kahit bago pa man magsimula ang operasyon. Pero kahit ganon, hindi siya sumusuko. Hanggat may katiting na pag-asa, lalaban siya. Mas gusto niyang masabing ginawa niya ang lahat kaysa mabuhay na may panghihinayang. Si Dr. Alan Reyes ay isang doktor, isang leader, isang lalaking handang ipaglaban ng bawat batang pasyente hanggang sa huling segundo. At sa bawat operasyon, hindi lang scalpel ang hawak niya. Hawak niyang pangarap ng isang pamilya, ang kinabukasan ng isang bata, at ang sarili niyang konsensya. Hindi na maalala ni Dr. Alan ang lahat ng pasyenteng dumaan sa kanyang mga kamay. Sa dami ng operasyon, sa dami ng batang kanyang iniligtas, may mga mukha talagang unti-unting nalulusaw sa alaala. Pero may ilan na hindi kailanman mabubura. Hindi dahil sa sobrang komplikado ng kaso, hindi dahil sa kabila ng kondisyon, kundi dahil sa koneksyon. Dahil sa mga pag-uusap, sa mga ngiti, sa mga pangarap na ibinahagi sa kanya. Isa sa mga yon, si Brenda Santos. Halos 10 taong gulang pa lang si Brenda nang dalhin siya sa Children's Medical Center mula sa isang liblib na bayan sa Bicol. Mahabang biyahe nila. Bus, jeep, tricycle. May dalang maliit na bag at malaking pag-asa. Naalala pa ni Alan ang unang beses nilang makita ang bata. Hindi pa niya nababasa ang medical records, pero alam niya na agad na malubha ang kalagayan nito. Payat, maputla, may malalalim na eyebag sa ilalim ng malalaki niyang kulay brown na mga mata. Ang mga braso niya halos parang patpat sa nipis, nakapatong sa kumot. Hello, Brenda. Ang ganda ng pangalan mo. Nakangiting bati ni Alan. Good morning po, Doc. Medyo pautal ang salita ng bata. Medyo malabo ang bigkas niya. At agad naintindihan ni Alan kung bakit. Ang tumor sa utak ng bata nakaapekto na sa kanyang speech center. Nakatira si Brenda sa isang simpleng bahay sa baryo. May mga nakababatang kapatid, isang ama na magsasaka, isang inang nagtitinda ng gulay sa palengke. 6 na buwan na raw nagsimula ang pagkahilo ng bata. Nung una, inakala nilang simpleng anemia lang. Pagkaraan, napansin nilang nagkakaroon siya ng duling. Unti-unting bumabagal ang kilos, nahihirapang maglakad. Dinala siya sa municipal hospital. Kung ano-anong diagnosis ang ibinigay, genetic disorder, severe anemia, at kung ano-ano pa. Pero sa probinsya, limitado ang kagamitan, limitado ang espesyalista. At habang tumatagal ang maling gamutan, mas lumalala ang tumor. Hanggang sa tuluyan ng matuklasan, mabilis ang paglala ng brain tumor ni Brenda.
Unti-unting nawala ang kakayahan niyang maglakad. Madalang na rin siyang ngumiti. Pero may isang bagay na hindi kailanman nawala sa kanya. Ang kanyang pagiging mausisa. Ang kanyang pag-asa. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Alan, buong kumpiyansa niyang sinabi, "Doc, pag gumaling na po ako, dadalhin daw po ako ni na mama at papa sa dagat." Mahina pero masigla ang tono. Napangiti si Alan. "Talaga? Hindi ka pa nakakapunta sa dagat?" Nakapunta na po pero matagal na. Gusto ko pong makakita ng malaki at asul na tubig, saka mga dolphin po." Hindi pa raw siya nakakakita ng dagat na may dolphin. At ang hiling niya kay Alan, pagalingin siya kaagad para makapunta na siya roon. Alam ni Alan kung gaano kakomplikado ang kaso. Ang tumor ay pumipisil sa iba't ibang bahagi ng utak. Kung hindi agad maooperahan, hindi na matutupad ang pangarap niyang makita ang dagat na may dolphin. Ilang araw ang paghahanda para sa operasyon at sa mga araw na yon may nabuo sa pagitan nila. Isang kakaibang pagkakaibigan. Tuwing umaga, dumadalaw si Alan sa kwarto ni Brenda. Hindi lang bilang doktor kundi bilang kausap. "Doc, nanaginip po ako kagabi," nakangiting sabi ni Brenda. Anong napanaginipan mo?" "Nakasakay daw po ako sa dolphin. Ang kinis ng likod niya tapos hawak ko yung palikpik niya parang nakangiti siya. Pag pumunta po ba ako sa dagat makakakita na ako ng dolphin?" Oo Brenda, makakakita ka. Pangako." Hindi lang si Alan ang nahulog ang loob kay Brenda. Buong staff ng ward, mahal siya. Sino ba ang hindi? Hindi siya nagrereklamo kahit mapait ang gamot. Hindi siya umiiyak sa tuwing kukunan ng dugo. May mga batang mas matanda pa sa kanya pero takot na takot. Si Brenda, curious. Laging may tanong. "Doc, paano niyo po nalalaman ang sakit sa dugo? Yung nakasabit po sa leeg niyo, stethoscope po ba yon? Doc, matigas po bang bungo? Paano niyo po naoperahan ang utak?" Isa-isa, maingat na sinasagot ni Alan ang bawat tanong. Pinipili niya ang mga salitang maiintindihan ng 10 taong gulang. At si Brenda, parang sponge. Sinasalo ang bawat salita. Nagniningning ang kulay brown ng mga mata niya sa tuwing may bagong kaalaman. Pero sa bawat ngiti ng bata, may kirot sa dibdib ni Alan. Isang maliit na katawan na hindi kayang umupo mag-isa. Mahinang boses, payat na payat, pero sa kabila noon, punong-puno ng buhay ang kaluluwa. Isang araw, habang tahimik silang nag-uusap, bigla siyang tinanong ni Brenda, "Doc, bakit po kayo naging doktor?" Natigilan si Alan. Hindi niya inasahan ang tanong. Ngumiti siya pero may bahid ng hiya. Hindi alam ni Brenda na ang simpleng tanong na yon, ibinalik siya sa nakaraan, sa pinakamahirap, sa pinakamasakit, sa pinakanakakatakot na yugto ng buhay niya. At doon, nagsimulang gumalaw ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. 14 na taong gulang pa lamang si Alan noon, at ang kapatid niyang si Paul, 8. Hindi maikakaila, mahal ni Alan ang kapatid niya. Pero hindi yon agad nangyari. Hindi yon love at first sight. Noong unang ipinanganak si Paul, hindi maintindihan ni Alan kung bakit kailangan pa ng isa pang anak sa pamilya. Hindi ba sapat na ako? Magaling siya sa school, laging honor student. Malinis ang kwarto, masunurin sa magulang. Sa isip niya, siya na ang perfect child. Kaya bakit pa kailangan ang maliit na nilalang na umiiyak sa araw at gabi? Nako, tingnan mo si Paul, ngumiti siya, ang cute-cute. Masayang masaya na sabi ng nanay nila. Oy Alan, marunong na siyang dumapa mag-isa. Hawak na niya yung pangkalansing. Unti-unti napuno ng inis ang puso ni Alan. Ano kung kaya niya nang humawak ng laruan? Samantalang siya, nanalo ng first place sa school race. Pero halos walang pumalakpak sa bahay. Mas naririnig niya ang iyak ng sanggol kaysa ang pagbati para sa kanyang medalya. Dati, gustong-gusto niyang manatili sa kanyang kwarto, magbasa ng libro,
mangarap. Pero nang dumating si Paul, mas pinili niyang tumambay sa labas. Makipaglaro sa mga batang lalaki sa kanto para lang makalayo sa tunog ng iyak ng kapatid. Sa pakiramdam niya, inagaw ni Paul ang dating masayang buhay niya. Inagaw ang atensyon ng mga magulang niya. Pero habang lumalaki si Paul, may nagbago. Unti-unti, ang sanggol na yon ay nagsimulang tumingin kay Alan ng may paghanga. May tiwala, may pagsamba sa mata. Noong una, hindi yon pinapansin ni Alan. Hanggang isang araw, "Kuya, nasira!" Umiiyak na sabi ni Paul habang hawak nito ang kahoy na blocks. Natumbang tower of cubes niya. Sa halip na pabayaan siya, inayos yun ni Alan. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi para lang tumigil ang iyak. Pero nang matapos niyang buuin muli ang tower, tumingin sa kanya si Paul. Yung tingin na parang siyang pinakamalakas, pinakamatalino at pinakamagaling sa buong mundo. At sa sandaling yon, may kung anong nagbago sa puso ni Alan. Simula noon, nagsimula siyang makaramdam ng tunay na interes sa kapatid. Tinuruan niya itong maglaro, tinulungan magbasa ng ABC, inakay sa unang paglalakad. Sa tuwing may natututunan si Paul, pakiramdam ni Alan, siya ang bayani. Siya ang matatag, ang responsable, at habang lumalaki si Paul, mula sa bilugang sanggol, naging masiglang batang lalaki. Mahilig maglaro ng patintero at tumbang preso sa labas. Mahusay umakyat ng puno ng mangga, mabilis tumakbo. Ipinagmamalaki siya ni Alan. Nang mag-second grade si Paul, mas lalo pang lumitaw ang talento niya sa physical education. Napansin ng coach ang galing niya sa paglangoy. At hindi nagtagal, nakapasok siya sa local swimming team sa Laguna. Maraming bata ang nag-training para doon. Pero si Paul, halos effortless. "Grabe ka, Paul, ang galing mo talaga." Masayang masaya na sabi ni Alan. "Kuya, mananalo ako para sa'yo." Nakangiti namang sabi ng kapatid niya. Punong-puno ng tuwa ang puso ni Alan. Sa wakas, may maipagmamalaki siyang kapatid. May araw na hindi niya malilimutan. May out-of-town competition ng team, sa Batangas daw ang laban. Hindi pa gaanong sanay si Paul sa malalayong biyahe, pero excited siya. Hindi nila inaasahan ng sumunod na nangyari. Habang bumabaybay ang bus sa highway, may isang truck na biglang sumingit. Isang maling preno. Isang malakas na banggaan. Ayon sa coach, lagi niyang sinisigurong naka-seatbelt ang mga bata bago umalis. Pero si Paul, makulit, tinanggal niyang seatbelt dahil masikip daw. Gusto niyang gumalaw at sa oras ng aksidente, dahil wala siyang seatbelt, tumilapon siya mula sa upuan. Malakas na tumama ang ulo niya sa pader ng bus. Hindi na siya nakaramdam ng sakit, agad siyang nawalan ng malay. "Ma'am, sir, na-aksidente po ang bus. Si Paul, kailangan po siyang dalhin sa ospital." Nanginginig na sabi ng coach habang kausap ang magulang ni Alan sa cellphone. Mabilis siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, nakakabit sa iba't ibang makina. May tubo sa bibig, may monitor na tumutunog, at doon nagsimula ang laban para sa buhay ni Paul. Sa hallway ng ospital, nakaupo si Alan, 14 na taong gulang. Pero pakiramdam niya parang biglang tumanda ng 10 taon. Narinig niya ang hikbi ng kanyang ina. Tahimik ang tatay niya pero nanginginig ang mga kamay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alan ang isang matinding takot. Hindi selos, hindi inis, kundi takot na mawalan. "Kung pwede lang na ako ang kapalit, ibabalik ko lahat ng medalya ko, basta gumising ka lang, Paul." Hindi niya alam noon na ang gabing yon ang tuluyang magbabago sa direksyon ng buhay niya. At doon magsisimula ang dahilan kung bakit niya piniling maging doktor. Hanggang ngayon, hindi pa rin malimutan ni Alan ang mga araw na yon. Parang nakaukit sa isip niya ang bawat detalye. Ang maputlang mukha ng kanyang mga magulang, ang tahimik na hapagkainan, ang bahay na dati puno ng ingay,
Ngayon ay punong-puno na ng katahimikan. Halos araw-araw tumatawag ang kanyang ina sa ospital ng paulit-ulit. "Kamusta na po ang anak ko? May pagbabago po ba? Gumalaw po ba siya?" Nanginginig ang boses na sabi niya sa kausap. Sumailalim si Paul sa ilang operasyon. Sa bawat pagpasok niya sa operating room, may munting pag-asa sa puso ni Alan. Sa isip niya, ang mga surgeon ay parang mga Diyos. Nakasuot ng puting coat, matalino, makapangyarihan. Kayang ayusin ang kahit anong sira sa katawan. Sigurado siyang ililigtas nila si Paul. Pero lumipas ang mga araw, walang pagbabago. Hindi nagigising si Paul, nanatiling tahimik ang monitor. Pareho ang tunog ng makina. Pareho ang itsura ng kapatid niya. Isang araw, mas matagal kaysa sa karaniwan ang pananatili ng kanyang mga magulang sa ospital. Nang gabi na silang nakauwi, inalalayan ng kanyang ama ang kanyang nanay papasok ng bahay. Mukhang ubos na ubos. At doon, hindi na kailangan pang magsalita. Alam na ni Alan. Wala na si Paul. Ang pagtanggap ng katotohanan yon, parang paghinga sa ilalim ng tubig. Masakit, mabigat, nakakasakal. Nagbago ang lahat. Ang kanyang ama, madalas nang wala sa bahay. Lumalabas ng maaga, umuuwing amoy alak, minsan galit, minsan naman ay tahimik. Ang kanyang ina, parang robot. Hindi na nagluluto ng paboritong adobo ni Alan. Hindi na nagtatanong tungkol sa grades niya. Hindi na nanonood ng paborito niyang teleserye sa gabi. Naglalakad lang siya sa bahay. Parang may pasan-pasang mabigat na mundo. At si Alan, pakiramdam niya ay may pisikal na sakit sa dibdib. Gusto niyang kausapin si Paul. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang makita ang tingin nitong puno ng paghanga. Pero wala na. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob, pero kanino? Hindi maiintindihan ng mga kaibigan niya. Walang tatay niya at ang nanay niya wala na ring emosyon. Kaya kinimkim niya ang lahat ng mag-isa. Sa simula, nalungkot siya. Pero kalaunan, napuno ng galit ang puso niya. Galit sa mga doktor. Bakit di nila nailigtas si Paul? Pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-aaral, hindi nila siya kayang pagalingin? Sa isip ng isang 14 na taong gulang, simple lang ang sagot. May mali, may kulang, may kapabayaan. Siguro kung ibang doktor ang humawak sa kanya, siguro kung mas magaling, siguro kung mas mabilis. Mas lalo pang lumaki ang galit niya sa bawat araw. Bakit kailangang magdusa ng buong pamilya nila dahil sa pagkakamali ng iba? Hanggang sa isang araw, hindi na niya kinaya. Nagdesisyon siyang pumunta sa ospital ng mag-isa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya roon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Umakyat siya sa second floor. Hinahanap ang surgeon na nag-opera kay Paul. Nang makita niya ang opisina, hindi na siya kumatok. Bigla niyang binuksan ang pinto. "Anong may tutulong ko sa'yo, iho?" tanong ng matandang doktor. Sa harap niya, hindi isang Diyos, hindi isang makapangyarihang nilalang, kundi isang matandang lalaki. May namumulang mata dahil sa puyat, may kulubot sa noo, mukhang pagod. At doon, biglang bumuhos ang lahat ng kinikimkim ni Alan. "Bakit niyo po siya hindi nailigtas?" Umiiyak at nanginginig niyang sabi. "Ang dami niyong pinag-aralan, ang dami niyong alam. Bata siya, may pangarap pa siya, kasalanan niyo to." Inaasahan ni Alan na palalayasin siya o sisigawan o ipapatigil ang mga hinaing niya. Pero hindi. Tahimik na nakinig ang doktor, walang interruption, walang depensa. Sa mga mata nito, hindi galit ang makikita, kundi lungkot, malalim na lungkot. "Naalala ko si Paul," sabi ng doktor. "Napakalala ng kaso niya. Malubha ang tama sa ulo. Maraming bahagi ng utak ang nasira. Ginawa namin ang lahat. Lumaban kami para sa buhay niya hanggang sa huli." Hindi lang yon, isa-isa niyang ipinaliwanag kay Alan ang nangyari.
kung paano naapektuhan ng utak, kung paano may bahagi na hindi na kayang maibalik. Ikinuwento niya kung gaano kasensitibo ang utak, kung paanong isang maling impact lang maaaring magbago ang lahat. At habang nakikinig si Alan, unti-unting natutunaw ang galit niya. Hindi dahil napatawad na niya, kundi dahil ngayon lang niya naunawaan. Ang mga doktor, hindi sila mga Diyos. Hindi sila makapangyarihan. Tao rin sila. Lumuluha, napapagod, nasasaktan. At minsan, nabibigo. Tahimik na nakinig si Alan noon sa paliwanag ng matandang surgeon. Unti-unti niyang naintindihan ang mga bagay na dati puro galit lang ang bumabalot. Sa totoo lang, maliit ang tsansa ng kapatid niyang si Paul na mabuhay mula pa sa simula. Malakas ang pagkakabagsak, malubha ang tama sa utak, pero hindi sumuko ang mga doktor. Ilang operasyon, ilang gabi ng walang tulog, ilang beses na pagmomonitor sa ICU. Ipinakita pa sa kanya ng doktor ang mga brain scan ni Paul, mga larawan ng utak, mga bahagi na namaga, mga parte na nasira. Ipinaliwanag kung paano gumagana ang human brain, kung gaano ito kasensitibo, kung gaano kaliit ang pagitan ng buhay at kamatayan. At sa sandaling yon, may nagbago sa puso ng isang 14 na taong gulang na bata. Doon niya napagdesisyonan, magiging surgeon siya. Hindi lang basta doktor, kundi neurosurgeon. Para maintindihan ang utak, para lumaban para sa mga batang katulad ni Paul, para sa mga kapatid na tulad niya. Bumalik siya sa pagbabasa, pero ngayon, hindi na novels, hindi na adventure books, kundi anatomy books, mga diagram ng utak, mga medical journals, bawat pahina, parang bagong mundo. Isang mundong puno ng misteryo at pag-asa. Mas lalo siyang nahulog sa pangarap na yon araw-araw. Hindi gaanong napansin ng kanyang mga magulang ang bagong apoy sa puso niya. Sa totoo lang, parang hindi na siya nakikita. Bawat isa sa pamilya nila ay nalunod sa sariling paraan ng pagdadalamhati. Akala mo, matapos mawala ng isang anak, ibubuhos ng magulang ang lahat ng atensyon sa natitirang anak. Pero hindi ganoon ang nangyari. Mas lalo silang naging tahimik. Mas lalo silang naging malayo. Kaya si Alan, sariling sikap. Inalam niya ang requirements ng Medical Academy sa Manila. Naghanap ng scholarship, naghanap ng dormitory, naghanap ng tutor para sa entrance exam. At sa kabila ng lahat, nakapasa siya. Lumuwas siya ng Maynila. Nagsimula ang panibagong yugto ng buhay niya. Nag-aral, nag-training, nag-duty. Hanggang sa tuluyang maging surgeon. Masaya ang mga magulang niya sa tuwing may tagumpay siya. Pero hindi nawala ang lungkot sa kanilang mga mata. Ilang taon na ang lumipas, pero tila hindi pa rin sila nakausad. Sinubukan ni Alan na hikayatin silang magpatingin sa therapist. Baka makatulong kung may makakausap kayong professional. Wala kaming sakit. Matigas ang tono ng kanyang ama. Ayos lang kami anak, sabi naman ng kanyang ina. At napagtanto ni Alan, hindi mo mapipilit ang taong ayaw magpagaling. Hindi sila pwedeng kaladkarin gamit ang tali. Kaya tinanggap niya. Tinanggap na may mga sugat na hindi basta-bastang naghihilom. Hindi niya kinuwento kay Brenda ang lahat ng ito. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Paul. Pero naghihintay pa rin ang bata sa sagot sa tanong niya. Doc, bakit po kayo naging doktor? Napangiti si Alan at sa wakas, nahanap niya ang tamang sagot. Gusto ko talagang tulungan ng mga bata. Gusto kong tumakbo kayo ulit, tumalon, maglaro ng walang iniisip. Masaya ka bang maglaro, Brenda? Oo naman po. Pag nakakalakad na ako, magwawala talaga ako sa saya. Sisigaw ako, tatalon, hahabulin ko lahat. Magandang plano yan. Bahagyang napatawa ang doktor. Pinangakuan niya si Brenda. Magiging maayos ang lahat. Ano pa bang masasabi niya? Pero sa loob-loob niya, alam niyang totoo. Malubha ang kondisyon, malaki ang tumor, malaki ang panganib. Tapat siyang nakipag-usap sa mga magulang ni Brenda. Ipinaliwanag niya ang lahat ng risk.
Ang posibilidad ng komplikasyon, ang posibilidad ng permanenteng damage. Nakinig ang mga ito ng tahimik. Walang hysterical na sigawan, walang paninisi. Tahimik pero matatag. Malaki po ang tumor. Pinipisil nito ang maraming bahagi ng utak. Malaki ang risk ng operasyon. Pero kung hindi natin to gagawin, wala na po talaga siyang chance. Mahinahon na sabi ni Alan. Pumapayag kami, doktor, sabi ng ama ni Brenda habang hawak ang kamay ng asawa. Lahat ng iba sumuko na sa anak namin, pero kayo ay hindi. Kung may kahit maliit na chance ay ilalaban po kami. Sa mga salitang yon, parang bumalik sa kanya ang nakaraan. Naalala niya ang sarili niyang galit noon, ang paghahanap ng masisisi. Pero ang mga magulang ni Brenda, pinili ang pag-asa. I'll do my best, sabi niya. At ginawa nga niya. Ibinuhos niya ang puso at kaluluwa niya sa operasyon. Bawat galaw maingat, bawat hiwa ay kalkulado. Iniwasan ang malulusog na bahagi ng utak. Para kay Alan, ang mga ganitong kaso ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Mas mahirap, mas hamon, at ang tumor ni Brenda, isang napakalaking pagsubok. Pero matagumpay niyang natanggal, walang natirang bakas. Ngayon, ang natitira na lang ay ang maghintay. May nasira ba sa mahalagang bahagi ng utak? Magigising ba si Brenda? Makakapagsalita ba siya? Makakalakad ba siya? Ang sagot, malalaman sa paglipas ng mga oras. Magdamag na naka-duty si Dr. Alan matapos ang operasyon ni Brenda. Pagkalabas ng bata sa operating room at mailipat sa recovery, hindi siya umuwi. Hindi siya makatulog. Ilang oras siyang nag-ayos ng mga papeles. Nag-review ng surgical notes, nag-check ng charts. Hanggang sa sandaling napahiga siya sa maliit na couch sa opisina niya. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Doc, gising na po si Brenda, sabi ng nurse kasabay ng mahinang pagkatok. Agad na napabangon si Alan. Salamat, mahinahon niyang tugon. Pero sa dibdib niya, parang may ibong nagpupumiglas. Mabilis ang tibok ng puso niya. Alam niya, ang mga brain surgery kayang baguhin ng isang tao. May mga pasyenteng nagigising na hindi na marunong magsalita. May mga hindi na makakilos, may mga hindi na makakilala. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa kwarto ni Brenda. Nakahiga si Brenda sa kama. Pareho pa rin ang payat na mukha. Pareho ang maliit na katawan. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya yon. Yung pamilyar na kislap, yung kulay brown na mga mata na puno ng kuryosidad. At doon, napabuntong hininga siya. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang kamay ng bata. Masakit bang ulo mo? Malabo ba ang paningin? Sumagot si Brenda. At malinaw ang bigkas niya. Hindi na pautal-utal. Hindi na malabo. Mahina pa siya pero pansamantala lang yon. Sa bawat araw na lumipas, mas lumalakas siya. Isang linggo pa lang matapos ang operasyon, nakatayo na si Brenda. Halos maiyak sa tuwa ang mga magulang niya. Ilang buwan siyang nakakulong sa kama at ngayon nakakatayo na siya. Doc, marunong na ulit ako. Masiglang sabi ng bata. Tatakbo ko, tatalon at sasayaw. At pag dinala ako ni na mama at papa sa dagat, mag-aaral akong lumangoy. Baka makalangoy pa ako kasama ng dolphin katulad ng panaginip ko. Saglit siyang huminto. Ay, oo Doc, nanaginip po ako habang tulog ako sa anesthesia. May dolphin ulit, hindi ako natakot. Napangiti si Alan. Dahan-dahan lang, paalala niya. Hindi pa siya pwedeng tumakbo ng mabilis. Pero si Brenda, pero ang haba-haba ng corridor niyo, parang ginawa para takbuhan. Hindi nagtagal, naging kaibigan niya ang ibang mga bata sa ward. Siya ang naging maliit na leader. Masayahin, maingay, laging may ideya. Paminsan-minsan, kunwari sinasaway siya ni Alan. Pero sa totoo lang, maganda yon para sa kanya. Ang katamtamang galaw ay nagpapabilis ng recovery. Kailangan ni Brendang sanayin ang mga daliri niya. Fine motor skills, kaya iminungkahi ni Alan ang arts and crafts. Agad nagdala ang mga magulang niya ng karton, gunting,
clay, pandikit, pintura. At mula noon, laging may bagong likha si Brenda. Sa tuwing dadaan si Alan sa kwarto niya, makikita niya itong abala sa paggawa ng panibagong obra. Natuto siyang mag-drawing at sa bawat araw, mas gumaganda na ang gawa niya. Mas nagiging maayos ang galaw ng mga daliri. Hindi maipaliwanag ang saya ni Alan. Ang batang ito, maliit ang tsansang mabuhay. Halos lahat ng doktor ay sumuko na. Pero pinili niyang lumaban. At anong resulta? Buhay si Brenda. May kinabukasan, isang himala. Hindi naman madalas ang pagkatalo niya bilang surgeon. Pero may mga kasong wala talagang pag-asa. At sa bawat pagkawala, may parte ng puso niya ang nasasaktan. Kahit sabihin pang hindi professional, pero ang mga kwento tulad ni Brenda, sila ang nagbibigay sa kanya ng lakas, inspirasyon, at paalala kung bakit siya nagsimula. Dumating ang araw ng discharge. Nakatayo si Brenda, medyo tahimik, medyo malungkot. "Mamimiss ko po kayo, Doc," sabi ng bata. "Naging magkaibigan tayo, ang lungkot naman pong magpaalam." May init na dumaloy sa dibdib ni Alan. "Mamimiss din kita, Brenda. Pero sana hindi mo na kailangan madalas makita ang mga doktor." "Hindi po, ang mga doktor ang pinakamabubuting tao." Bigla siyang may kinuha na maliit na bag. Isang kahon, gawa sa karton, binalutan ng makintab na foil. May maliliit na pulang papel na rosas sa ibabaw. "Para po sa iyo, Doc." Nahihiyang ngumiti ang bata. 3 oras ko po yung ginawa. Gusto niyo po ba?" Napangiti si Alan. Tunay na napahanga. Hindi biro ang gumawa ng ganoong kahon. Ang bilis ng pagbalik ng fine motor skills niya. "Sobrang gusto ko to." Seryoso pero may lambing na sabi ni Alan. "Ito ang isa sa pinakamagandang regalo na natanggap ko. Ilalagay ko to sa espesyal na lugar." Lumapit siya sa istante sa opisina niya. Isang shelf na may ilang bagay na mahalaga sa kanya. At doon niya ilalagay ang kahon. Isang simpleng kahon pero simbolo ng isang pangarap, isang laban, isang himala. Hindi si Brenda ang unang batang nagpasalamat kay Dr. Alan sa pamamagitan ng isang handmade na regalo. Sa tagal niyang nagtatrabaho sa Children's Medical Center, marami na siyang natanggap. Mga drawing, mga paper flowers, mga clay figures, mga simpleng sulat na may maling spelling pero puno ng pagmamahal. May kakaibang koneksyon si Alan sa mga bata. Marahil dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan. Marahil dahil sa puso niya, palagi niyang nakikita si Paul sa bawat batang pasyente. Maingat niyang itinago ang lahat ng gawa ng mga bata. Para sa iba, simpleng karton o papel lang yon. Pero para sa kanya, may espesyal na enerhiya ang mga yon. Simbolo ng pag-asa, simbolo ng laban. Inilagay niya ang kahon ni Brenda sa pinakagitna ng shelf. "Good luck sa'yo, Brenda," nakangiting sabi ng doktor. "Magkikita pa tayo, Doc?" "Mas mabuti ng hindi," mahina niyang nasabi nang tuluyan ng magsara ang pinto. Dahil kung magkikita silang muli, iisa lang ang ibig sabihin. Bumalik ang sakit at ayaw niya yon. Pero hindi niya alam na may ibang plano ang tadhana. 20 taon na mula nang ma-discharge si Brenda. Maraming nangyari sa buhay ni Alan. May tagumpay, may trahedya. Sa loob ng 1 taon, pareho niyang nawala ang kanyang mga magulang. Ang ama niya ay nalason ng mumurahing alak. Unti-unti itong bumagsak bilang tao. Ilang beses sinubukan ni Alan na iparehab. Ipasok sa ospital, tinulungan, pero may isang katotohanang natutunan niya bilang doktor. Walang doktor ang makakapagpagaling sa pasyenteng ayaw namang magpagaling. At ang kanyang ina, ilang buwan matapos ilibing ang asawa, inatake sa puso. At hindi na rin nakayanan. Doon na pagtanto ni Alan. Hindi kailanman naka-move on ang mga magulang niya sa pagkawala ni Paul. Nabuhay sila, pero hindi na talaga sila bumalik sa dati. At kahit siya bilang anak, bilang doktor, hindi sila nailigtas sa lungkot. Masakit ang pagkawala nila. Kahit hindi sila madalas mag-usap,
Alam niyang may naghihintay sa kanya. May nagmamahal sa kanya, may proud sa kanya. At ngayon, pakiramdam niya ay mag-isa na siya sa mundo. Pero may isang bagay na nagpanatili sa kanya, ang trabaho niya. Sa bawat batang na ililigtas, inaalay niya yon kay Paul. Sa isip niya, may dahilan kung bakit dumating si Paul sa kanyang buhay. Dahil sa nangyari sa kapatid niya, naging doktor siya. At dahil doon, maraming batang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang ideyang yon ang sumalba sa kanya. Hanggang sa dumating si Debbie. Nagkita sila sa birthday party ng isang kasamahan niya sa ospital sa Quezon City. Una pa lang, napansin na niya ito. Patangkad, payat, mahaba ang kulot na buhok, matangos ang cheekbones at mahaba ang mga daliri. Pero higit sa lahat, may lungkot sa mga mata. Isang lungkot na gusto niyang intindihin. "Pwede ba kitang maisayaw?" Medyo kinakabahang tanong ni Alan. Mahinang napangiti si Debbie. "Sige." Pinsan pala ito ng kasamahan niya, isang economist sa isang oil company sa Makati. Matapos ang party, hindi pa sila umuwi agad. Naglakad sila sa kahabaan ng Tomas Morato. Umupo sa maliit na cafe, nag-usap at nag-usap pa. Hanggang sa hindi na nila namalayan, hating gabi na pala. Hindi nagtagal, pareho nilang napagtanto, hindi na nila kayang isipin ang buhay na wala ang isa't isa. Hindi inakala ni Alan na makakahanap siya ng babaeng nakakaintindi, sensitibo at mapagmahal. Isang taong ramdam agad ang pagbabago sa kanyang mood. Isang taong marunong magpasaya sa kanya kahit sa pinakamabigat na araw. Ang simpleng paghawak sa kamay ni Debbie, sapat na. Ang tingin sa mga mata nito, sapat na. Kalaunan, nalaman niya kung bakit malungkot ang mga mata nito. Kakahiwalay lang pala nito sa fiancé. Nahuli niya ito na may ibang babae. Kasabay pa ng paghahanda sa kasal. Sa loob-loob ni Alan, tahimik siyang nagpasalamat sa tadhana. Nagpakasal sila at tinupad ang pangarap na lumipat sa labas ng syudad. Bumili sila ng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Laguna. May malawak na garden, malayo sa ingay ng trapiko. Maraming kwarto. 3 sa mga yon, inihanda nila para sa magiging mga anak. Pareho nilang pinangarap ang malaking pamilya. Pero lumipas ang mga taon, walang nangyari. Nanatili silang positibo. "Normal lang yan," sabi ng mga kaibigan. "Minsan natatagalan talaga." Lumipas ang 2 taon, wala pa rin. Lumipas ang mga sumunod na taon, wala pa rin. Nagpatingin sila sa doktor, sumailalim sa tests, comprehensive exams, at doon nila nalaman may problemang malubha si Debbie. Nagsimula ang mga taon ng gamutan. Hindi nagreklamo si Debbie, sumunod sa lahat ng reseta. Hindi lumiban sa appointment, uminom ng gamot, nagtiis ng masakit na procedures, paulit-ulit, para mapuno ang 3 bakanting kwarto sa bahay nila. Pero tila walang nangyayari. Debbie, baka tama ka." Seryoso at may pag-aalala na sabi ni Alan. "Nasasaktan ka na. Nauubos ang oras mo, ang lakas mo at ang katawan mo. Mahal kita at ayokong makita kang naghihirap. Pwede naman tayo na lang, tayong dalawa." "Mahal din kita," nakangiting sabi ni Debbie pero bakas ang lungkot. "At dahil mahal kita, bibigyan kita ng anak. Ramdam ko mangyayari to. Malakas ang kutob ko." Napabuntong hininga si Alan. Sinubukan niyang ipaintindi. Hindi mahalaga kung magkaanak sila o hindi. Mas mahalaga ang kalusugan niya, ang buhay niya. Pero matatag si Debbie. At sa pagkakataong yon, tama ang kutob niya. Ilang buwan matapos ang pag-uusap na yon, isang himala ang nangyari. Hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Alan ang umagang yon. Isang tahimik na Sabado, maagang nagising si Debbie. Tahimik siyang pumasok sa banyo. At makalipas ang ilang minuto, lumabas siyang nanginginig ang kamay. "Alan, positive." Mahina pero nanginginig sa tuwa. Hindi agad nakaimik si Alan.
Parang nawala ang hangin sa dibdib niya. Ang saya sa mga mata ni Debbie, hindi masukat. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng paghihintay, napuno ng luha ang mga mata niya. Pero bilang doktor, alam niya, hindi lahat ng pagbubuntis ay nauuwi sa pag-iyak ng sanggol. Pero ngayon, may chance na sila. At sapat na yon para mangarap. Hindi naging madali ang pregnancy ni Debbie. Halos ilang beses nilang muntik nang mawala ang baby sa iba't ibang buwan. Paulit-ulit ang emergency room visits. May spotting, may pananakit, may mga gabing hindi sila makatulog sa kaba. Pero ni minsan, hindi nagreklamo si Debbie. Sumunod siya sa lahat ng bilin ng doktor. Uminom ng gamot sa tamang oras, nagpapahinga ng husto, inaalagaan ng sarili na parang babasaging salamin. Maraming ultrasound, maraming paghawak sa kamay sa loob ng klinik. Hanggang isang araw, "Baby boy," nakangiting sabi ng doktor. "Sabi ko sa'yo, bibigyan kita ng anak na lalaki." Masayang-masayang sabi ni Debbie. "Sunod, 2 babae pa. 3 kwarto natin, di ba?" Pero kahit masaya ang balita, nanatili ang banta. Buong pregnancy may panganib. Ginawa ng mga doktor ang lahat para mapahaba ang pagbubuntis. Pero dumating ang araw, mas maaga kaysa sa inaasahan. Nagsimula ang labor. Sa kabutihang palad, nasa ospital si Debbie. Ipinanganak ang baby ng mahina, maliit, at agad inilagay sa incubator. Sa espesyal na kahon para sa mga premature babies. Hindi makapagbigay ng malinaw na prognosis ang mga doktor. "Sabihin niyo po sa amin anong kalagayan niya?" Umiiyak na tanong ni Debbie. Alam ni Alan ang pakiramdam na yon. Bilang doktor, ilang beses na siyang nasa kabilang side. Ngayon, siya ang magulang. At pareho ang kaba. Pareho ang helplessness. Pinangalanan nila ang bata na Kyle. Pangalan ng lolo ni Debbie. Mahina si Kyle, premature. May problema sa paghinga dahil hindi pa fully develop ang lungs. Naagapan yon. Pero may sumunod na problema. Malubhang issue sa paningin. May posibilidad na mabulag. Hindi nag-atubili si Alan. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya. Dinala si Kyle sa pinakamahusay na ophthalmology center sa Pilipinas. Naoperahan. Matagumpay. Pero nanatili sa ospital si Kyle ng matagal. Palaging under observation. Araw-araw, bumibisita sina Alan at Debbie. Sa likod ng salamin ng NICU. Tinitingnan nila ang maliit na nilalang na nakikipaglaban para mabuhay. Unti-unti, nagkaroon ng matatabang pisngi si Kyle. Nagkaroon ng mas malakas na paghinga. Nagkaroon ng kislap sa mata. Nang tuluyan siyang ma-discharge matapos ang 6 na buwan, nagdiwang sila. Tahimik lang. Sa gitna ng sala, naroon ang kanilang anak, mahimbing nang natutulog. Malayo ang mararating niya. Mahina at puno ng pag-asa, nasabi ni Debbie. Tingnan mo ang mga mata niya, parang naiintindihan niya ang lahat. Ngumiti si Alan. Hindi superhero si Kyle. Isa lang siyang bata at sapat na yon. Ang mahalaga, buhay siya at may pag-asa. Pero hindi ganoon kasimple. Ang epekto ng prematurity, patuloy na nakaapekto sa kalusugan ni Kyle. Madalas siyang magkasakit. Hindi tulad ng ibang bata na mabilis gumaling. 5 beses siyang naospital dahil sa pneumonia bago mag-3 taon. Maputla, payat, madalas hingalin. Sa tuwing titingnan ni Alan ng anak, may kirot sa puso niya. Isang neurosurgeon, isang doktor na nagliligtas ng buhay, pero pagdating sa sarili niyang anak, wala siyang kontrol. Sa plaza, malapit sa bahay nila, naglalaro ang mga bata. Takbuhan, tawanan, sigawan. Gustong-gusto ni Kyle sumali. Tumatakbo siya, sumisigaw, tumatawa. Pero mabilis siyang napapagod at maya-maya babalik siya sa bench. Uupo sa tabi ng nanay o tatay niya. Tahimik na manonood sa ibang bata na may lungkot sa mga mata. Masakit panoorin pero naniniwala si Alan.
Nalampasan ni Kyle ang napakaraming laban mula nang siya'y maipanganak. Malalampasan din niya ito. Sa isip niya, isang yugto lang ito at balang araw, tatayo rin ang anak niya ng mas malakas. Paminsan-minsan, pinag-uusapan nina Alan at Debbie ang tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang anak. Noon, pangarap nila ang malaking pamilya. 3 kwarto ang inihanda nila sa bahay. 3 batang tatakbo sa hardin, 3 tawanan sa hapagkainan. Pero habang pinagmamasdan nila si Kyle ngayon, may takot na pumipigil sa kanila. Wala man siyang kapansanan, napakaraming panganib ang dinaanan nila. Mahirap ang pagbubuntis ni Debbie. Halos bumigay ang katawan niya. Halos mawala si Kyle ng ilang beses. At ngayon, takot sila na subukan yun ulit. Paano kung mas malala? Mas madalas samahan ni Debbie si Kyle sa mga clinic at rehabilitation center. Mas marami siyang kailangang alaga kumpara sa ibang bata. May sports coach, may osteopath, may early development specialist. At sa kabila ng kahinaan ng katawan niya, kitang-kita ang talino niya. Sa edad na 4, nakakabasa na siya kahit mabagal. Nakakabilang hanggang 20. Little genius, biro ng mga kakilala nila. Ipinagmamalaki ni Alan ang anak. Masayang makitang bawat maliit na achievement. Pero sa pisikal, mahina pa rin si Kyle. Hindi pa siya maipadala sa kindergarten. Madali siyang kapitan ng sakit. Pinipilit itulak ni Alan palayo ang negatibong isipin. Minomonitor naman siya ng mga doktor. Wala pang seryosong findings. Pero may kung anong bumubulong sa kanya. Sa dami ng batang nahawakan niya sa ospital, alam niyang may pagkakaiba ang ordinaryong bata at ang batang may dinadalang mas mabigat. At sa kasamaang palad, nararamdaman niyang kabilang si Kyle sa pangalawa. Hindi niya ito sinasabi kay Debbie. Ayaw niyang dagdagan pa ang pag-aalala nito. Pero marahil, nararamdaman din yon ng ina. Besperas ng bagong taon. Mainit ang panahon, nasa playground sila sa subdivision. Naglalaro si Kyle sa slide. Matagal kaysa sa dati. Ayaw niyang umuwi. Anak, uwi na tayo, sabi ni Debbie. Mommy, konti pa, nakangiting pakiusap ni Kyle. Pinagbigyan siya ni Debbie. Umupo si Kyle sa bench malapit sa kanya. Pinapanood ang mga batang nagtatayo ng kuta mula sa mga kahon at dekorasyon. Nakangiti. Pero maya-maya, buhat siya ni Debbie pa uwi. Hindi na siya makatayo. 4.5 taong gulang na si Kyle, pero ang timbang niya parang 2 taong gulang pa lang. Kinagabihan, tumaas ang lagnat. Marahil pinagpawisan sa slide. Kinabukasan, hindi na bumaba ang temperatura kahit may gamot. Alam na nila, ospital na naman. Diretso ICU si Kyle pagdating sa ospital. Hindi man lang sila nakatagal sa emergency room. Pinauwi ang mga magulang. Sa kotse pa uwi, walang tigil ang iyak ni Debbie. Kasalanan ko to. Dapat inuwi ko siya agad. Hindi ko siya dapat pinaglaro ng matagal. Pinilit siyang pakalmahin ni Alan. Pero alam niyang walang salita ang makakapigil sa isang inang sinisisi ang sarili. Ang diagnosis, bilateral pneumonia. Muli, pero ngayon mas malala. Kritikal ang kondisyon. Magdamag silang gising, naghihintay ng tawag. Sa bawat pag-ring ng cellphone, parang titigil ang puso nila. May ilang detalye na hindi sinabi ni Alan kay Debbie. Gamit ang koneksyon niya, kinausap niya ang attending doctor. Huwag munang sabihin ang pinakamasamang posibilidad. Ayaw niyang tuluyang masira si Debbie. Si Kylie, nasa bingit na ng kamatayan. Nakakabit sa makina. Malalakas ang gamot. Sa bawat araw na lumilipas, mas bumababa ang tsansa. Lihim na nakipag-ugnayan si Alan sa mga kilalang professor, mga eksperto. Humingi siya ng payo, nagmamakaawa sa solusyon. Mahirap gawin ito ng mag-isa. Pero hindi niya kayang sabihin kay Debbie kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, umeepekto ang gamutan. Unti-unting bumuti ang lagay ni Kyle. Hindi na siya nasa agarang panganib.
pero hindi pa tapos ang laban. Dahil ang matinding pneumonia at ang mabigat na gamot, may kapalit. Nagkaroon si Kyle ng problema sa puso, isang heart defect, side effect ng mga gamot. Wala silang oras noon para timbangin ang posibleng damage. Kailangan iligtas ang buhay ng bata. At ngayon, may panibagong laban. Kailangan na po niyang magpatingin sa cardiologist. Sa una, nakahinga ng maluwag si Debbie. Buhay ang anak niya. Pero nang marinig ang bagong problema, parang muli siyang tinamaan. Ang prognosis halos parang hatol. Habang lumalala ang kondisyon ni Kyle, muli silang nakatayo sa gilid ng bangin. At hindi nila alam kung hanggang kailan kakayanin ng anak nila. Para sa anak, nag-ipon ng lakas si Debbie. Kahit pagod, kahit ubus na, kahit halos hindi na makatulog, tumindig siya. Lumaban, hinangaan ni Alan ang tibay ng asawa niya. Araw-araw, nasa ospital, sinusunod ang napakaraming rekomendasyon ng doktor. Mahigpit na schedule ng gamot, physical therapy, monitoring ng heart rate. Ang dami niyang ginagawa. At marahil yon ang nagligtas sa kanya sa tuluyang pagkalugmok. Abala siya, may misyon, lalaban siya para kay Kyle. Pero may isang bagay na hindi alam ni Debbie. Kailangan ni Kyle ng operasyon. Isang mahaba at komplikadong heart surgery. Paulit-ulit itong ipinagpapaliban. Mga kala niya dahil mahina pa ang anak nila matapos ang pneumonia. Pero ang totoo, walang surgeon ang gustong tumanggap ng ganoon kataas na risk. Alam ni Alan ang katotohanan. Manipis ang tsansa na mabuhay si Kyle sa loob ng mahabang operasyon. Naipadala na niya ang medical records sa iba't ibang ospital. Sa Maynila, sa Cebu, maging sa ibang bansa. Pare-pareho ang sagot. Too risky. Kung walang surgery, unti-unting lalala ang kondisyon. At sila bilang magulang, manonood lang. Hindi madaling tanggapin yon, walang eksaktong timeline. Pero malinaw, maikli ang life expectancy. 1, 2 taon, hindi lalagpas ng 5. Pero kung ooperahan, maaaring hindi na siya magising mula sa anesthesia. Napakaliit ng puso ng isang bata. Napakadelikado ng bawat galaw. Walang gustong umako ng responsibilidad. Pakiramdam ni Alan, wala na siyang magawa. Takot siyang mawalan ng anak. Mas takot siyang mawalan ng asawa kung mangyari ang pinakamasama. Alam niyang hindi kakayanin ni Debbie. Isang gabi, nasa opisina si Alan. Pagod, sinusubukang magtrabaho. Hindi siya nagmamadaling umuwi, wala namang naghihintay sa bahay. Nasa ospital si Debbie kasama si Kyle. Hawak ang pag-asa, hindi niya alam ang buong katotohanan. Naglalaro sa paningin ni Alan ang mga letra sa report. Hindi siya makapag-concentrate. Napagpasyahan niyang uminom muna ng kape bago umuwi. Habang naglalakad siya papunta sa coffee machine, may nakita siyang pamilyar na mukha. Uy Alan, ano pang ginagawa mo dito? Hindi ka pa umuwi? Tanong ni Jonathan mula sa cardiology department, may hawak na Amerikano. Trabaho lang. Pilit nang umiti si Alan. May magandang balita pala ako. Seryoso at may excitement sa boses nito. Napatingin si Alan, magkahalong pag-asa at pagdududa. Ilang beses na siyang nabigo. May totoong chance na si Kyle. May batang cardiac surgeon sa University Clinic. Kakagraduate lang niya, ilang taon nang nakalipas pero ang bilis ng pag-angat niya. Nakikipag-collaborate siya sa foreign clinics. Mahilig sa research at innovation. Ang specialty niya, mga bata. May mga naoperahan na siyang malubhang heart defect. Nagulat si Alan. Isang rising star? Bakit hindi niya kilala? Hindi pa siya sikat. May kumpiyansang sabi ni Jonathan. Pero malapit na. Nakausap ko siya. Naipadala ko na nga ang case ni Kyle. Hindi ko sinabi sa'yo para hindi ka umasa. Pero kanina, nag-reply na siya. Handa siyang operahan si Kyle. May appointment ka sa kanya sa makalawa. Parang tumigil ang mundo ni Alan.
2 araw lang at haharap siya sa taong maaring magligtas sa anak niya. 2 araw ang lumipas. Nasa hallway ng University Clinic si Alan. Nakaupo sa labas ng opisina ni Dr. Santos. Habang naghihintay, inalam niya ang lahat ng tungkol dito. Saan nag-aral, saan nag-training, ano ang mga successful cases. Ayon sa records, isang batang henyo. Maraming komplikadong kaso ang nalampasan. May nakita pa siyang larawan. Batang-bata, maganda, malalaki ang mata. Mas mukha pang modelo kaysa cardiac surgeon. Pero may kung anong pamilyar sa mukha. Parang may alaala. Parang nakita niya na ito dati. Ayon sa staff, napaka-attentive nito sa mga batang pasyente. Mahinahon, detalyado, at narinig ni Alan ang marahang yapak sa dulo ng koridor. Mabilis ang tibok ng puso niya. Lumapit ang batang surgeon. Ngumiti at sa ngiting yon, may init na dumaloy sa dibdib ni Alan. Parang kilala niya ito. "Dr. Reyes, please pasok po kayo," sabi ni Dr. Santos. Simple ang opisina. May mga libro sa shelf, mga folders, mesa, couch at sa isang sulok, isang shelf na puno ng mga likha ng bata. Parang mini museum. Napangiti si Alan. "Mga pasyente mo?" tanong niya sabay turo sa shelf. "Opo, mahilig silang magbigay ng regalo," nakangiting sagot ni Dr. Santos. Please, maupo po kayo." Iniabot ni Alan ang makapal na folder. "Dala ko ang buong medical history ni Kyle." "Na-email na rin po sa akin," mahinahong sagot ni Dr. Santos. "Nabasa ko na. May treatment plan na rin akong iniisip. Hindi magiging madali pero naniniwala ako na kakayanin natin. May naging kapareho akong kaso noon, isang batang babae. Mas matanda pa sa anak ninyo, maayos na siya ngayon. Gagawin namin ang lahat, posible man o imposible para kay Kyle." Sunod-sunod ang tanong ni Alan, teknikal, detalyado, at bawat sagot maingat, masinsinan, makabago. Sa loob ng ilang minuto, alam na niya. Hindi lang ito talented, ito ay innovator. Isa sa mga taong magtutulak sa medisina pasulong. Isang batang doktor na magliligtas ng daan-daang buhay. At habang nagsasalita ito, mas lumalakas ang pakiramdam ni Alan. Parang may koneksyon, parang may nakaraan, parang may isang pangakong natupad. Napakagaan kausap ni Dr. Santos. May kakaibang lambing sa paraan ng pagtingin niya kay Alan. May simpatya, pag-unawa at tahimik na lakas. Sinusubukan niyang palakasin ang loob ni Alan. Iparamdam na hindi siya nag-iisa. Matapos ang lahat ng formal na tanong, bigla siyang nagtanong ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi niyo po ba talaga ako nakikilala?" Nakangiting tanong ng doktora. Mas pinagmasdan ni Alan ang mukha ng batang cardiac surgeon. Ang kulay brown na mga mata, may kung anong pamilyar. "Ang mga mata mo parang nakita ko na, pero hindi ko maalala kung saan." Marahang tumawa si Dr. Santos. "Matagal na po kasi yon. 10 taong gulang pa lang po ako noon." "Dr. Alan, ako po si Brenda." "Brenda Santos, isa sa mga pasyente nyo." Parang may kidlat na dumaan sa katawan ni Alan. "Brenda? Diyos ko, kaya pala. Ang laki mo na." Ngumiti si Brenda. "Kayo po ang nagligtas ng buhay ko. Hindi na nila ako gustong operahan noon. Isinuko na nila ako. Sinabi ng tatay ko, kayo lang ang lumaban para sa akin. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa anak ninyo." Napangiti si Alan at may luha sa gilid ng mata. "Hindi ito aksidente," sabi pa ni Brenda. "Naniniwala ako sa mga palatandaan. Kami pong mga surgeon, medyo superstitious. Oo nga, naniniwala rin ako sa mga signs. Ngayon, ako ang nasa posisyon ng mga magulang mo noon. Nakakatakot pala talaga." Ilang araw matapos ang pag-uusap na yon, inilipat si Kyle sa ospital kung saan nagtatrabaho si Brenda. Agad nakahanap ng common ground si Brenda kina Debbie at Kyle.
Sa loob lamang ng ilang araw, halos mahal na siya ng mag-ina. Ang presensya niya parang nagbibigay ng liwanag. Tumagal ng 8 oras ang operasyon, 8 oras ng paglalakad sa koridor, 8 oras ng tahimik na pagdarasal. Minsan nakaupo sila, minsan naglalakad sa paligid ng medical center. Hindi na nila maalala kung paano nila nalampasan ang bawat minuto. Hawak ni Alan ang kamay ni Debbie. Malamig, parang yelo. Kahit mainit ang Mayo, paulit-ulit niyang nilalabas ang cellphone. Binubuksan, isinasara, tinitingnan ng oras, naghihintay. Hanggang sa tumunog ang cellphone. Successful, pagod pero may ngiti sa boses ni Brenda. Mahirap pero kinaya. Hero ang anak ninyo. Bukas ko na po ibibigay ang details. Kailangan ko nang bumalik. Napaupo si Alan sa bench. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mukha niya. Tiningnan siya ni Debbie at agad na naunawaan. Nanatili muna si Kyle sa clinic para sa recovery. Kinailangang bumalik ni Alan sa Maynila. Maraming pasyente ang naghihintay. Maraming trabaho ang naipon. Pero ngayon, magaan ang dibdib niya. Bago siya umalis, binisita niya si Brenda. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Hindi mo lang iniligtas ang anak ko. Iniligtas mo kaming lahat. Trabaho ko lang po. Tabla na tayo, nakangiting sabi ng doktora. Dinala ka ba ng tatay mo sa dagat? Biglang naalala ni Alan. Opo, unang beses ng buong pamilya naming pumunta sa dagat na may dolphin. Nag-swimming kami, nag-sunbath, umupo sa mga cafe sa tabing dagat. Tinupad po nila yung pangarap ko at nakalangoy pa ako kasamang dolphin. Hindi sa open sea tulad ng panaginip ko pero sapat na. Napangiti si Alan. Deserve mo yon. Isa kang tunay na bayani noon. Naalala niyo ba yung kahon na ibinigay ko sa inyo? Ba, syempre. Nasa shelf ko pa rin yun. Nabuksan niyo na po ba? Masiglang tanong ni Brenda. Nagulat si Alan. May laman ba? Pagbalik niyo, buksan po ninyo. At ngayon, nakatayo si Alan sa kanyang opisina. Hawak ang kahon. May maliliit na papel na rosa sa ibabaw. May maliit na handmade lock. Mahirap buksan, sa ilalim isang larawan. Si Brenda, mahaba ang buhok na nakakulot. May sky blue na damit at may hawak na pulang rosas. Maputla pa noon, may eye bags pero nakangiti. Parang prinsesa. Binaliktad niyang larawan at doon may sulat. Mula sa isang batang kamay. Salamat sa buhay, Doc Alan. Sabi nila, kayo raw ang nagligtas sa akin, mabubuhay ako, pupunta ako sa dagat, magkakaanak ako, magiging doktor ako para magligtas ng mga bata. Pangako, balang araw, ipagmamalaki niyo ako. Nangilid ang luha ni Alan. Hindi lang niya iniligtas si Brenda noon. Hinubog niya ang kinabukasan nito at ngayon, ang batang minsang pinangakuan niya ng dagat, siya namang nagligtas sa anak niya. Lumipas ang mga linggo, unti-unting nakarecover si Kyle. Hindi makapaniwala si Debbie sa pagbabago. Alan, hindi mo alam. Saan siya kumukuha ng energy? Tumatakbo, tumatalon, hindi mapakali. Diyos ko naman, parang kulang ang space sa corridor ng ospital. Hindi siya mapigilan. Masayang sabi ni Debbie sa cellphone. Tumawa si Alan sa kabilang linya. Sa wakas, naririnig niya na ang boses ng isang masayang ina. Dumating ang araw ng paglabas ni Kyle sa ospital. Maagang dumating si Alan. Gusto niyang makita si Brenda. Makausap muli, makapagpasalamat ng mas maayos. Ngayon, may malusog na siyang anak. May masayang asawa at may panibagong pag-asa. Lahat ng yon dahil sa batang minsan niyang pinangakuan ng dagat. Inalam niya kung kailan matatapos ang meeting ni Brenda. Sasaglit lang siya bago ang rounds nito. At nang makita siya ni Brenda, totoong natuwa ito. Alam kong babalik kayo. Tara, sa office tayo. I-update ko kayo tungkol kay Kyle. Coffee? May dala kong cakes. Umupo sila na parang matagal nang magkaibigan. Nagkape, kumain ng cake at nagkwentuhan.
Mabuti na ang anak ninyo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ng ganitong kagandang resulta. Akala ko kailangan pa ng isa pang operasyon, pero kinaya na ng katawan niya. Sa unang 2 taon, iwas muna sa sobrang intense na activity, pero kailangan pa rin ng regular movement. Once a year, ultrasound at ECG, at yun na normal ng buhay niya. Napahinga si Alan ng malalim. Isang himala. Mula kapanganakan, hindi naging normal ang buhay ni Kyle. Ang karamihan ng problema niya galing pala sa hindi agad na-detect na kondisyon sa puso. At ngayon, bumalik na sa tamang landas. Paano mo nagawa to, Brenda? Goal-oriented lang ako, Doc. Nakangiti nitong sagot. Nabuo ang pangarap ni Brenda noong malaman niyang muntik na siyang mamatay. Ikinuwento ng mga magulang niya kung paanong sumuko ng maraming doktor, kung paanong halos wala ng pag-asa. Hanggang sa may isang batang surgeon na nagsabing, "Lalaban tayo." Hindi siya nagbigay ng garantiya pero nangakong gagawin ang lahat. Kung hindi dahil kay Dr. Alan, wala na ako. Tama anak, siya ang nagligtas sa'yo. Hindi makatulog si Brenda ng gabing yun. Hindi niya maintindihan bakit may mga batang namamatay. Hindi pa sila nakakapag-aral, hindi pa sila nagkakaroon ng sariling pamilya, hindi pa nila nararanasan ang buhay. Magiging tulad ako ni Dr. Alan, pabulong na sabi ng batang Brenda noon. At mula noon, wala na siyang ibang gustong maging, kundi ang maging isang doktor. Lagi siyang nanonood ng mga medical documentaries. Nag-ipon ng anatomy books, tinuruan ng sarili ng Latin terms. Nagbasa ng genetics, nag-aral ng chemistry. Kahit pinipigilan ng magulang, matigas ang ulo niya. Medicine lang ang gusto niya. At nakapasok siya sa medical academy. Nagpursige, nagbasa ng higit pa sa required. Sumali sa research, hanggang sa mapansin niya, mas nahihila siya ng cardiology, hindi neurosurgery, pero pareho ang layunin, magligtas ng bata. Habang lumilipas ang panahon, mas lumawak ang karanasan niya, mas lumalim ang kaalaman at sa bawat ngiti ng magulang, mas lalo niyang nararamdaman na tama ang landas niya. Alam niyo ba kung gaano kahanga-hangang nangyari? Kung hindi niyo ako iniligtas 20 years ago, hindi ko na iligtas ang mga batang tinulungan ko. Hindi naging guro ang ilan sa kanila, hindi naging engineer, hindi naging driver, hindi naging mabuting tao. Ang kabutihan, parang alon, kapag may ginawa kang mabuti, kumakalat siya. Tahimik na nakinig si Alan at ngumiti. Ramdam niya rin yon. Ang kabutihang ibinibigay, hindi natatapos sa isang buhay. Ito ay nagpapasa-pasa, tulad ng liwanag ng kandila na kayang magsindi ng iba pang kandila, nang hindi namamatay ang sarili nitong apoy. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Sa buhay, hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng isang mabuting desisyon. Minsan, pakiramdam natin, maliit lang ang ginagawa natin. Isang operasyon, isang pagtulong, isang pag-unawa, isang hindi pagsuko. Pero ang kabutihan, hindi natatapos sa sandaling yon. Kumakalat ito, tulad ng alon sa dagat. Isang doktor ang nagligtas ng isang bata. Ang batang yon ay naging doktor at nagligtas ng iba pa. At ang mga yon ay magiging ilaw sa iba pang tao. Ganyan gumagana ang mundo. Ang kabutihang itinanim ngayon, maaaring bumalik sa iyo makalipas ang 20 taon. Maaaring iligtas ang anak mo, maaaring baguhin ang kapalaran ng pamilya mo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.